Mapagpalang umaga po sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapala. Tayo na muli mag-aral ng kanyang mga salita sa aklat pa rin ng In Heavenly Places entitled A Chain of Earnest Praying Believers. It's March 27. Sa 2 Thessalonians 3 verse 1, "Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you." So, ito yung panalangin sa atin ng Panginoon na finally, manalangin po tayo na ang kanyang mga salita ay maging ating gabayan at magbibigay ng kapurihan o tutubo ito sa ating mga puso upang lahat ng ating mga ginagawa ay magbibigay kaluwalhatian sa kanyang banal na pangalan. Among God's people, there should be at this time frequent seasons of sincere, earnest prayer. The mind should constantly be in a prayerful attitude. So, among sa bayan ng Diyos, tayo na nag-aangkin ng bayan ng Diyos, nawa ang ating mga panahon, oras ay ating gamitin sa sincero at earnest, no? Buong puso na panalangin. Ang ating pag-iisip kinakailangan na punuin natin sa panalangin na ito yung madidevelop na ating magiging character. In the home and in the church, let earnest prayers be offered in behalf of those who have given themselves to the preaching of the word. Let believers pray as did the disciples after the ascension of Christ. So, kahit saan tayo magpunta, sa ating tahanan, sa ating iglesia, in a marketplace, in other word, ang ating earnest prayer, mga kapatid, kinakailangan na i-offer natin behalf of those who have given themselves to preaching of the word. So, lalong-lalo na kapag tayo ay nagdadala ng katotohanan, kinakailangan na mapabanal ang ating mga buhay. Kasi nakikita ng mga tao, nakikita ng mga anghel, ang ating mga... So, para po sa pagpapatuloy, nalalaman natin na ang salita ng Panginoon, kapag ito'y napabanal sa ating buhay, nakikita ito at hindi ito natatago. Kaya sa bawat nananampalataya na sila'y didinggin ng Panginoon, ay kinakailangan na isabuhay natin ang kanyang kalooban. Piliin natin kung papaano natin gamitin ang mga pagpapala na magbibigay ng kanyang o na magpapabanal sa ating mga kaluluwa. A chain of earnest praying believers should encircle the world. Let all pray in humility. A few neighbors may meet together to pray for the Holy Spirit. Let those who cannot live home gather in their children and unite in learning to pray together. So, ang isang isang pakikipag sa ating mga kapatiran, yung earnest praying believers, mga kapatid. Kung tayo ay talagang punong-puno ng ating panalangin, ito yung mag-iikot sa mundo. Nakikita ito sa ating buhay. Kaya sa bawat isa sa atin na nananalangin, kinakailangan na may humility. At ang bawat kakaunting mga kapatiran na mag-meet together to pray for the Holy Spirit, kinakailangan na umalis sa kanilang tahanan at mag-gather ng kanilang mga anak to unite in learning to pray together. So, kinakailangan sa ating mga tahanan, mga kapatid, especially, doon kasi nag-create yung karakter ng mga bata, ng mga anak. Doon natin mapapansin natin na doon tayo minumold ng Panginoon at gusto ng Panginoon na lumabas man tayo o saan man tayo magpunta, ang ating panalangin ay magpatuloy, ang ating mga sariling mga gawa ay magbibigay, o hindi lang sarili natin, kundi sa pamamagitan ni Kristo, kung ating ginagamit ito sa kanyang kapurihan. Magwawagi po tayo sa mga huling araw. They may claim the promise of the Savior. Where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. So, ito yung pangako ng Panginoon sa bawat nag-aaral ng kanyang mga salita. At kinakailangan na atin itong tanggapin. Itong pangako ng ating tagapagligtas na kung may 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, nandun siya sa kanilang gitna. Kaya, ating pagmasdan ng maigi ang ating mismong mga sarili, ang loob ng ating mga tahanan, kung meron bang o si Kristo ba ang naghahari dito. There is nothing more needed in the work than the practical results of communion with God. We should hold convocations for prayer, asking the Lord to open the way for the truth to enter the strongholds where Satan has set up his throne and dispel the shadow
He has cast outward the pathway of those whom he is seeking to deceive and destroy. We have the assurance, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So, wala nang ibang kinakailangan na gawin kundi yung practical na resulta kung paano tayo makipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesus, sa ating Diyos mga kapatid. We should hold convocation for prayer. So kinakailangan na panghawakan natin ang ating pakikisalamon sa mga tao na may panalangin at hingi sa Panginoon na buksan ang daan ng katotohanan upang makapasok ang katotohanan na kung saan ay sa mga puso ng mga tao na upang mapalambot ito, upang ang kaaway ay hindi namanahan dito at mabura ang mga pandaraya ng kaaway sa ating mga puso at kung tayo hinahanap natin ang katotohanan, ang lahat ng mga deceive at destroyer o accusers of the brethren si Satan mga kapatid, mawawala ito. Ang kanyang mga bulong sa ating mga isip o mga bulong ng kaaway sa ating mga isip, totally mababanish, mawawala yan at mapapalitan ito ng punong-puno ng pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil magiging epekto po kapag ang isang tapat na taon, kapag mananalangin, ay mas didinggin ng Panginoon. In the Lord's Prayer, we have an example of a perfect petition. How simple, yet how comprehensive it is. This prayer should be taught to the children. Let all study carefully the principles contained in it. So, sa ating panalangin sa ating Panginoon, kinakailangan na maging isa tayong ehemplo na perfect example. No, si Jesus, ang kanyang panalangin ay napaka-perfect. So, kinakailangan na atin siyang gawing ehemplo sa ating buhay. How simple, yet how comprehensive it is. So, ito is napaka-simple, pero napaka-epektibo. Itong panalangin ng ating Panginoon ay kinakailangan na ituro natin sa ating mga kabataan na kailangan nating pag-aralan carefully ang mga prinsipyo na patungkol dito. In response to the prayers of God's people, angels are sent with heavenly blessings. Through daily prayer and consecration, all may so relate themselves to their Heavenly Father that He can bestow upon them rich blessings. So, kapag tayo ay sa response ng ating Panginoon sa ating mga panalangin, ang mga anghel sa langit ay isasend sa atin. Through daily prayer and consecration, kung ipagtatalaga natin ang ating mga sarili na ating mga ginagawa sa buong araw, kapag ang kanyang biyaya ay ating tinanggap, kinakailangan na ipagkaloob din natin ang ating sarili sa ating buhay upang siya ang maggabay. Sinasabi din dito, oh how differently many would act were God to draw aside the veil that hides Him from our eyes, and reveal Himself seated on His throne in the high and holy place, not in silent grandeur, but surrounded with 10,000 times 10,000 and thousands of holy, happy beings waiting to do His bidding. So, gaano man natin hinahangad na ang Panginoon ang magre-record o ang Panginoon ay nakakakita sa ating mga ginagawa, na the more tayong mag-act, the more tayong magsalita, the more tayo o ano man ang ating mga ginagawa, hindi ito nakahide, hindi ito nakatago sa kanyang paningin. At mapapansin natin ang ating mga salita kung ito ba'y nakakalugod sa kanyang paanan. At sinasabi diyan na hindi ito tahimik sa kanyang paningin. Ito'y napakalinaw. Walang lihim na maitatago natin sa kanyang paanan. Kaya wag po tayong magpakunwari, wag po tayong maging sakim sa ating mga sarili, kundi ipagkaloob natin ang ating munting puso, mga kapatid, sa ating Panginoon upang Kanya itong mapabanal at maghintay po tayo kung ano ang Kanyang kalooban sa atin. So, sa ating pag-aaral ngayong umagang ito, binibigyan niya tayo ng paalala kung paano natin buuhin ang mundo ng pangapanalangin kapag tapat tayo dito, mga kapatid. Maibabahagi natin sa mga tao ang katotohanan. Kapag atin ito dahan-dahan na nilalakaran, magsumikap po tayo. Mismo sa ating mga sarili, personal mga kapatid, ito yung pakikipagbuno sa ating mga sarili. At hinahangad ng Panginoon, hinahangad din natin, kinakailangan, na hihahangarin din natin na mapabanal ang ating mga puso. Kasi dito nagsisimula kung paano tayo mabago. Araw-araw merong mga pagsubok na preskong pagsubok na ating pagdadaanan. Kailangan natin kung ano man yung step 1, kung ano man ang ating mga nakaya nung step 1, step 2, gayon na din sa last. Until si Jesus matransform totally ang kanyang karakter sa ating buhay. So, kailangan lamang na i-behold natin sa kanya. Sa mamamagitan ng kanyang mga salita at ating ipanalangin,
ihingi isang gabay sa Panginoon upang mabago tayo personally, mga kapatid. Dahil ang karakter natin, yun lamang ating madadala sa langit. Ang ating mga puso, napakasama, mga kapatid. Isa itong mandaraya. Kaya kinakailangan na i-welcome natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga puso upang mapabanal ito. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay magbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon ang ating mga ginagawa, ng ating mga salita, at buuhin natin ang ating mga bibig ng kaluwalhatian sa Kanya. At ang ating mga panalangin, nagiging epektibo ito kapag tayo ay tapat at susunod sa Kanyang banal na kalooban ng buong puso at pananampalataya. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless po sa ating lahat.